Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Umaga po. Salamat po ulit sa pagkakataon na ating pong mabuksan at mapag-aralan ang kanya pong salita. Dahil nagsabi ng awitin, wonderful and beautiful words of life. Okay, yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Buksan natin ating mga Bible sa Mark chapter 1, verses 16 to 20. Hinihiling ko po ulit ang bawat isa na tayo magsitindig. Basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Mark 1, 16 to 20, sabi po dito, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net in the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. When he had gone even further, so James son of Zebedee and his brother John in the boat, preparing their nets. Without delay, he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed him. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita, ay pa'y manalangin. Salamat Panginoon sa pagkakataon ulit na amin pong napag-aralan ng inyong pong salita. Panginoon, alam ko po na ito ay madalas na naming narinig, very familiar verses sa amin po. Marami na kami na rin na mensahe dito. Pero alam ko po na meron kang bago na ipapakita at ipapaalam at ipapagawa sa amin through these words. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na buksan ang puso't isipan namin at pakinggan ng maigi ang inyong po Panginoong instructions sa bawat isa sa amin ngayon po umaga. At ang dalayan ko po Panginoon, this will not only inform us, but transform our lives, Panginoon. Mag-iba ang aming pananaw at maging ang aming pong kilos po magitan ng iyong salita. Samahan mo kami, maging ang inyong lingkod. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na po kayo lahat. Nakakabilib po ang advancement ng communication natin. Ano po? At yan po ay makikita sa mga gadgets, sa mga cellphone na meron po tayo. Di po ba? Sino dito yung may telepono na na yung parang parang pangkaskas ng yelo. So, na-experience po namin yun, pwedeng pambato yun, ng mga magnanakaw. At yun yung mga telepono hindi mo ma-snatch yata. Di ba? Hirapan ka. At noong 1876, kilala natin si Alexander Graham Bell, na siya ang binigyan, is granted a patent for his invention, the telephone. Actually, kung babasahin natin ang history, marami rin nauna. Kaya lang si Alexander Graham Bell ang nakapagpapatent noong nitong telepono ito. And since 1876, nakita po natin ang evolution ng mga telepono. So from 1800s, ito po itsura ng telepono. Hindi ko alam paano tatawag dito. And then, yun po, 1940s, 1960s, yan, inaabot na ng marami sa atin yan, yung ganyang telepono. And then 80s, and then ito yung mga panahon natin. Okay, 1900s, 2000, yan. Ito yung sinasabi ko kanina, na talagang ang malakasan yan. Then palit na palit, and then ngayon 2010, itong 2010 hanggang ngayon po, makita natin yung mga touchscreens na, at marami ng mga features, na talagang, alam niyo yung telepono ko, ang alam ko lang gawin doon ay yun yan, mag-Facebook, tumawag at mag-text. Yung iba hindi ko na alam kung anong parang gano'n. Yung camera siguro, mag-picture. Yun lang, pero marami pa siyang features kung alam natin, na talagang mamamangha tayo, na parang SM ang mga telepono. We've got it all for you. Diba? At alam niyo, sa kabila ng napakabilis na ng komunikasyon ngayon. Naalala ko nung dati, pag tumatawag ako, talagang pipila pa ako sa mga booth, maglo-long distance ka, tapos ang mahal ng bayan. Diba? Per minute. Tapos dumating yung may load, ang bilis din maubos ng load. Okay? Pero ngayon, libre na hanggat may wifi, libre na ang pagtawag kahit sa ang sulok ng mundo basta may wifi. Kaya nga, meron isang nagsabi, ano kaya ang itsura ng mundo pagka walang wifi? Maiinit siguro lahat ng ulo,
Kasi yung anak ko, pag nawala ng wifi, labas agad sa kwarto. What happened? What happened? Parang kami may kasalanan. Di ba? Pero sa kabila ng advancement ng communication natin, sa kabila ng paganda, paliit o paggaan ng mga telepono natin, may mga tawag pa rin tayo na hindi natin natatanggap. At may mga tao pa rin tayong hindi natin matawagan. Di ba? Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang tawag na napakahalaga. And I hope this call, no, we will not miss this call. No? And I hope na itong tawag na to, once na marinig natin, sagutin natin, at gawin natin kung ano yung pinapagawa. Kasi niniwala ako ngayong umaga ito, na itong tawag na ito, madalas nating ni-ignore. Hindi natin pinapansin. Di ba? At ito ang iyong tawag ng Panginoon. Pinamagatan ko po ang ating mensahe, pero bago yan, no, last week, nakita natin yung compassion of the Savior. Nakita natin na nawa ang Panginoon, hindi dahil lang sa maraming naliligaw ng landas. No? Hindi lang dahil sa maraming aanihin. Kundi ang isa sa dahilan bakit siya naawa sa mga tao, ay kakaunti ang mga magagawa. Kakaunti tumutugon, no, sa tawag ng Panginoon. Ang prayer ko po ngayong umaga at ngayong buwan ito, nawa tayong lahat, no, ay magkaroon ng pagpapasya, no, sa umagang ito na tumugon sa tawag ng Panginoon. Okay, ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga, the call of the Savior. No, ang tawag ng tagapagligtas. Okay? Gaya ng sabi ko po sa prayer mo kanina, itong mensaheng ito ay madalas na nating naririnig. Itong mga talatang ito ay madalas na nating nababasa. Marahil ang ilan sa atin dito ay memorize na ang ilang mga bahagi nito. Pero kung atin pong babalikan itong Mark chapter 1, ay inintroduce po ni Mark ang Panginoong Kristo, no, as a servant. Okay? At makita natin dito na sa buong Mark, makikita natin ito lagi nag-serve ang Panginoon. Kasi yun ang kanyang tema, no, sa pagsusulat niya. Si Matthew, no, ang tema niya ay i-introduce si Christ as King. Kaya makikita niyo dito sa simula pa lang, no, yung pumunta yung mga Magi, no, we came here, no, to worship the King of the Jews. In-introduce niya si Jesus as King. Si Luke naman, i-introduce Jesus as man. No? Kaya makikita nyo, madalas ulit-ulitin doon yung Son of Man. No? And then, sa John, ni-introduce naman ni John si Christ as God. No? Kaya mapapansin natin sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? Yung Word doon, no, capital letter, na tumutukoy sa Panginoong Kristo. At ang sabi niya, the Word was God. So, in-introduce ni John ang Panginoong Kristo na Diyos. Kaya makikita natin sa John, maraming mga himala doon, no, na magpapatunay na Diyos nga ang Panginoong Kristo. Dito, sa atin pong mga talata na ating pag-aaralan, nagsimula na yung ministry ng Panginoong Kristo, no, sapagkat may nangyari kay John the Baptist, parang nahuli na siya dito. So, nung siya nahuli na, wala nang magpipreach. So, it's the time of Jesus, no, to preach the gospel. At sa kanyang pangangaral, kailangan niya ng mga kasama. No? Kailangan niya na may turuan, may i-disciple. No? Last week, pinag-usapan niya natin, nung makita ni Christ ang karamihan, no, kulang ang mga manggagawa. That's why, dito, ang pag-aaralan natin, paano nagsimula si Christ mag-develop ng mga laborers. First, He made a call. Tumawag siya. No? At yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Kung mapapansin ninyo, itong ating verse, ang sabi niya, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." They immediately left their nets and followed Him. Dito po, habang naglalakad ang Panginoon sa Sea of Galilee, po,
yung Sea of Galilee dyan, hindi talaga actually sea yan. Hindi siya dagat. Siya po ay lake. Pero tayo, mga tao, no? Basta makakita tayo ng anyong dagat, ang tawag natin ay, mga tubig, ang tawag lagi natin ay dagat. Nalala ko nung kami ay mga bata pa, doon sa Kabilbil, pagka umuulan ng malakas, pagka tag-tagyuhan bumabaha doon ng bewang. At tuwang-tuwa kami mga bata. Kasi sabi namin, wow, may dagat na sa atin. No? Swimming tayo sa dagat. Imagine sa baha. So bisisig talaga kami. No? Kasi tuwang-tuwa kami sa dagat. Pero yun ay baha, hindi dagat. So parang ganito rin yung dating sa kanila ng lake. Na yun. Dahil sa napakalaki ng lake na to, ang tawag nila ay Sea of Galilee. So, sa paglalakda pa ng Kristo, meron siyang mga nakita mga mangingisda. No? At nakita niya si Andrew at saka si Peter, si John at saka si James. At ito, sinabi niya, "Come, follow me." And Jesus said, "And I will make you fishers of men." They immediately left their nets and followed him. Kung kayo yung apat, no? Hindi nyo kilala itong taong to. Naririnig nyo lang. No? Tapos biglang darating at sinabihan ka na, "Come, follow me. I will make you fishers of men." Ano inyong magiging reaction? Kasama bagay kayo? Kasi itong mga to, they immediately left their nets and followed him. Kaagad-agad. Binitawan agad nila at sumunod sila. Ano ang meron dun sa tawag na yun? Na nagbigay sa kanila nagdesisyon sila ng ganun kabilis. Kaagad-agad. Diba? Kasi kung ako yan, kung halimbawa, si Pedro, si Eleno, at saka si Andrew, ang nandun sa mga isda. Ako, saan tayo pupunta? Yun na ganang itatanong ko. Follow me, di ba? Bakit saan tayo pupunta? Sa dandakan. Di ba? Anong gagawin mo sa amin? Bakit mo kami pinapasunod sa'yo? Sino ikaw? Di ba? Yun ang ating yun ating mga magiging reaction. At kung sakaling sabihin niya, sigurado iisipin ko, teka, pwede ba ako doon? Kaya ko ba talaga pumunta doon? Kaya ko bang gawin itong ginawa ni Peter and Andrew, ni John and ni James, that I immediately left my net to follow him? What's in that call? Na nag-respond agad sila ng ganun kabilis. My prayer this morning ay, pag nakita po natin yung description ng calls na to, sana katulad din ng response, yung tugon ng mga apostol na ito. Kung halimbawa naririnig nyo ang tawag ng Panginoon ngayon, sana ganoon din tayo. No? Ganoon tayo kay Egypt, na sumunod sa Kanya. May 4 na descriptions ang tawag na to. Yan, tama. May 4 na descriptions yung tawag na yun. Yung sinabi ng Panginoon, "Follow me." No? Come, follow me. Una na description ito, it is a simple call. No? Ang ibig sabihin ng simple ay easy to understand and do. No? Madali lang maintindihan at gawin. Di ba napakasimple ng kanyang tawag? Sumunod ka sa akin. Pumunta ka dito, sumunod ka sa akin. Wala nang ibang, kumbaga, this is a very straightforward call. Wala nang paligoy-ligoy pa. No? Hindi niya sinabing, may huli ba? Ayos ba? Gusto niyo ba yung mga ginagawa ninyo? Nag-i-enjoy ba kayo dyan? No? Wala na siyang mga ganun sinabi. No? Hindi niya sinabi, kung hindi kayo nag-i-enjoy dyan, sumama kayo sa akin. Di ba? Siguro kung ewan ko, bakit ako ganun? No? Pero kung ako sasabihin ng ganun, yun ang dahilan na ako sasama. Kasi baka hindi na ako nag-i-enjoy dito. Baka wala na akong mahuli. No? Ang dami na naming fisherman, no? Nag-aagawan. No? Dito pa sa Pilipinas, kung dito sa Pilipinas nangyari, at doon sa Ayungin Shoal, siguro sabihin na, hinaharap na kami ng China.
Sige, baka may mas mauigi ka na lugar na pagdadalan sa amin. But this is a simple call. You follow me. At alam ba ninyo, kung pag-aaralan nyo ang mga tawag ng Panginoon, ang mga utos niya sa atin, alam nyo bang napakadali lang? It is easy to understand and do. Pansinin nyo to. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God. No? Sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord. Di ba? Wala nang mga pabulaklak pa. You trust me. No? You love me. Diba? Ang sabi sa Jeremiah 33:3, call to me. Or you call me. Tumawag ka sa akin. Okay? And then sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, come to me. Pumunta kayo sa akin. Diba? And then sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety to Him. Ibigay mo lahat ng kabigatan mo, lahat ng problema mo, lahat ng gumugulo sa isip mo, lahat ng kinakatakutan mo, ibigay mo sa Kanya. Simple lang, di ba? Pero ito pong mga bagay na to ay nauunawaan natin. No? Ginagawa ba natin? Sa mga panahon ng mga pagsubok natin, mga kapatid, tayo ba ay nagtitiwala sa Panginoon? Tayo ba ay tumatawag sa Panginoon? Tayo ba ay lumalapit sa Kanya? Atin bang ibinibigay lahat ng kabigatan sa Kanya? Kasi mga kapatid, kung ito ay magagawa natin, I'm sure each one of us will experience real peace and joy sa ating pong Christian life, sa buhay po ito. Hindi ibig sabihin mawawala ang ating mga problems, ang ating mga struggles. Pero sa pagdating ng mga unos na yun, ng mga bagyong yun, because of these invitations, because of this call, malalampasan natin yun. Yung takot sa ating pong puso ay ating mapapagtagumpayan. We will overcome those fears, those worries. Di po ba? At alam ko po, marami pa kayong alam ng mga verses. No? Hindi lang ito yung mga sample lang. No? Meron pa kayong mga verses na napakasimple na nilatag ng Panginoon yung kanyang mga tawag sa atin. Ang sabi pa, believe in the Lord Jesus Christ, ang sabi sa Acts, and you will be saved. No? Maliligtas ka pagka sumampalataya ka sa Panginoon. Wala nang iba. Ha? Hindi niya sinabi na magpahagupit ka muna, magpapako ka muna sa krus para ikaw ay maligtas. Hindi po. Ang sabi niya, you just believe. No? Manampalataya ka lang, maliligtas ka sa Panginoong Yesu Cristo. So mga kapatid, alam niyo ba kung bakit itong mga fishermen na ito ay sumunod ulit sa Panginoon? Because His call is very simple. It is simple. And this morning, may tawag pa rin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. God is still calling us. And that call is very simple. Follow me. Follow me. Kung hindi mo alam kung ano ang patutunguhan mo sa umagang ito, you follow the Lord. No? Kung hindi mo na alam kung ano ba ang nangyayari sa buhay natin, no? Kung hindi mo alam kung nasa tama ka pa ba o nasa mali, no? Kung hindi mo alam kung naligaw ka na ba o hindi pa, no? Kung hindi mo alam sa oras na ito kung nag-i-improve pa ba ang buhay mo o hindi, you follow the Lord. You follow the Lord. Katulad po ng ginawa ng mga fishermen na ito. Why? Because this command, this call is a simple call. Okay? So yun po ang una na makikita natin. Second, it is a sacred call. No? Ito po ay isang tawag na banal. No? Bakit po? Tingnan nyo kung sino yung tumawag. Ang sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6. Basahin nga po natin. Ready? Begin. So ito ang description ng tumatawag, no? Ni Jesus, no?
700 years ago, pinangalanan na, dinescribe na ni Isaiah. At alam niyo po, si Prophet Isaiah is one of the respected prophet in Israel. Hindi pwedeng hindi ka maniniwala sa sinabi niya. Okay. At ang sabi niya, ang description niya sa Panginoong Jesucristo, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, tumatawag sa iyo ay hindi lamang presidente ng Pilipinas o presidente ng kung ano mang bansa, Hindi ito sikat na, hindi lamang ito basta sikat na mga tao, Hindi lamang ito kilala na tao. Hindi lamang ito ay makapangyarihan na tao. But he is a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. At ang sabi pa sa Revelations 17:14, basahin niya po ulit natin. Ready? Begin. They will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them. He is the Lord of Lords and King of Kings, and the name Okay. Tignan niyo to sa Revelation 17. Ito po ay kumbaga nakuha na ng Panginoon ang lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Ang sabi niya, they will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them because He is Lord of Lords and King of Kings. And with Him will be His called, chosen, and faithful followers. Kasama tayo dito, Ito po ay susugod ang dyablo sa Panginoon, Pero, ang sabi dito, magtatagumpay ang Panginoon. Why? Because He is the King of Kings and Lord of Lords. At sa pagtatagumpay na ito ng Panginoon, kasama niya tayo, Mga tinawag, pinili, at tapat na tagasunod. Hopefully, tayong lahat ay nandito, Alam naman natin ang paraan para tayo ay makasama ng Panginoon. Tanggapin natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas. That's the only way para makasama po tayo. At sabi niya, the Lamb will triumph over them because He is Lord of Lords and King of Kings. Ang tumawag po kay Peter, kay Andrew, kay John, at kay James, He is the King of Kings and the Lord of Lords. So, meron ka sa oras na ito na parang nire-respetong tao. Na pagka tinawag ka ng taong yun, wala nang what ifs, Talagang sama ka na agad. Dapat pagka tumawag ang Panginoon, ganun din po ang ating maging reaction. Or to go. Ang Diyos nang tumawag sa atin And this call is sacred. Ito po ay banal. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, hindi po natin ito dapat baliwalain. Hindi po dapat tayo hindi po tayo dapat magbigi-bigihan. Hindi po tayo dapat magbulag-bulagan sa tawag nito. Because ang tawag nito ay galing sa Panginoon. Ang sabi pa po ni Apostol Pablo kay Timothy, so do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. So, makikita natin dito mga kapatid, na itong pagkatawag niya sa atin, ito po ay isang banal na pagkatawag. Dahil ito po ay galing sa Panginoon. At itong tawag na ito ay ginawa, na ratify, na pagdesisyonan na before the beginning of time. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, at kayo po ay tutugon sa tawag ng Panginoon. Kasi dito, kaya tinawag ng Panginoon itong mga apostle, itong mga fisherman na ito. The Lord will develop them to be fishers of men.
Okay? Kung tayo po ay tutugon sa paanyaya din ng Panginoon na yun. No? Hindi po yun dahil sa magaling yung nag-speak. No? Hindi po yun dahil sa nagustuhan nyo or inyong desisyon yun, sariling desisyon, hindi po. Yan po ay influensya ng banal na Espiritu. Sapagkat yan po ay napaglaluhan na bago pa na-form ang mundo ito. Bago pa pinanganak, no? Yung ating mga ninuno, no? Bago pa nilikha si Adam and Eve, alam na ng Panginoon na tutulog ka. Okay? Siguro sabihin natin, ay bakit kailangan pang mag-share ng gospel? Tutugon na naman pala. Kaya na, ang problema, hindi mo alam kung sino yung mga yun. No? At ginagamit ng Panginoon yung mag-share ng gospel sa atin, or tayo, ginagamit tayo ng Panginoon mag-share ng gospel para gisingin yung mga tutugon. Nakuha niyo po ako? Yun ang paraan ng Panginoon. Okay? Kailangan may mag-share sa'yo. Hindi yung bigla mo na lang maiisip na, gusto kong maging Christian. Kumakain ka, no? Gusto kong maging Christian. Di ba? Gusto kong tagam. Hindi po yun automatic papasok sa utak ninyo. May mag-share at may mag-share sa inyo. No? At iba-iba ang paraan. Marahil yung iba, habang kayo nanonood ng TV, may nag-share. No? At bigla nyo maisip na, kailangan tanggapin ng Panginoon. Hindi ko nga malimutan yung sabi nga ng teacher ko. Nag-Bible study siya sa isang bahay. 4 yung Bible study niya. Na-share ko na rin ito kay natatay with last week. So, nag-preach siya at nag-ask siya kung sino ang tatanggap sa Panginoon, pero walang nag-decide na tumanggap sa Panginoon. After 10 years, no, may isang lalaki na lumapit doon sa teacher ko. Nasabi niya, "Sir, kilala niyo po ba ako?" "Hindi," sabi niya. "Hindi kita kilala. Sino ka ba? Paano ba tayo nag-meet?" Sabi niya, "Naalala niyo ba 10 years ago pumunta kayo sa bahay na ito at nag-share kayo ng gospel?" Ang sabi niya, "Oo, naalala ko yun. Kaya ako naalala yun kasi walang tumanggap doon sa mga sineran ko." "Nandun ka ba?" Sabi niya, "Wala po." "Ay, nasan ka?" "Nandun po ako sa kwarto. Nagtatago. Nahihiya ako lumabas. Pero pinapakinggan ko kayo." Sabi niya, "Bakit ka lumapit sa akin?" "Kasi tinanggap ko po ang Panginoon noon." Imagine that. Parang nasa kwarto siya, no? At hindi siya ang dahilan kung bakit pumunta doon yung teacher ko. No? So, ganun ang kapangyarihan ng Word of God. Okay? Minsan yung mga tao na sinasadya mo, hindi yun ang tatanggap, kundi yung mga tao na nakarinig lang ng iyong pag-share. Kaya, ang sabi ng teacher ko, huwag kayong ma-discourage yung mag-share ng gospel. Kung yung kausap mo man ay hindi tumugon, marahil hindi nakarinig sa'yo. No? Hindi natin alam. At kung hindi man natin malaman habang nabubuhay tayo, one thing is sure, mga kapatid, malalaman natin yan pag nagkita-kita tayo sa langit. No? Merong isang kanta, ang title ay Thank You. No? Nakakabagbag ng damdamin yung awit na yun. Kasi yung thank you na yun, sinulat ng isang tao with his sanctified imagination. Na siya daw ay pumunta sa langit. Na naginip siya na pumunta siya sa langit. No? At pagpunta niya sa langit, may isang lalaking lumapit sa kanya at nag-thank you sa kanya. Sabi niya, "Bakit? Why are you saying thank you?" Sabi niya, "Naalala mo ba nung may missionary na nag-share ng gospel, nag-share ng kanyang needs, tapos tumulong ka. Ano? Tapos yung missionary na yun, dahil sa tulong mo, nakapag-share siya ng gospel, at isa ako sa tumanggap." Kaya sabi niya, "Thank you, kasi tumulong ka." So, sa iba-ibang paraan, mga kapatid, may ginagawa ang Panginoon. No? O ginagamit ng Panginoon para maibahagi ang kanyang salita. At naniniwala ako pagdating natin sa langit niya, maraming surprises. No? May mga taong hindi tayo inaasahan na naandun. At may mga taong inaasahan tayo naandun, pero wala. Sana hindi tayo ang
hindi masurpresa tayo na tayo ay wala doon. No? Sana siguraduhin natin habang buhay po tayo mga kapatid na tayo ay pupunta doon. No? Sapagkat nakalagay sa salita ng Panginoon kung paano ang iisang paraan para makapunta sa langit. At yun ay isang palatayanan natin ng Panginoon bilang sarili natin tagapagligtas. Ang sabi ko po sa 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16, basahin niya po natin. Ready? Begin. Okay? So, dito, ang sabi ng ni Pedro, ang tumawag po sa atin ay banal, kaya dapat tayo ay magpakabanal. No? Yung holiness po dito, ay yung hindi niya sinasabi na dapat ma-reach niyo yung perfection, yung hindi ka na nagkakasala. Yung holiness po dyan ay, that should be your goal. No? Holiness. Na sa bawat araw, ang dapat nasa isip mo, iiwas ako sa kasalanan. Iiwasan ko to. No? I-give up ko to. Hindi yung bahala na. Kung magkasala ako ngayon, hingi na lang ako ng tawad mamaya. Hindi po ganun ang dapat nasa utak natin. Kundi dapat nasa utak natin everyday, our goal is to be holy. Sapagkat ang tumawag sa atin, mga kapatid, ang nagligtas sa atin, ay banal. Okay? So, marahil ito ang isa sa dahilan kung bakit sumunod ang mga fishermen na yan sa Panginoong Kristo. Because this man is a holy person. No? Kakaiba ito sa mga Pariseo. Ito pa pala, ang gusto kong makita natin. Noong unang panahon, ang mga estudyante naghahanap ng teacher, ng mga rabbi. Pero dito, yung teacher ang naghanap ng estudyante. Ang Panginoon ang naghanap sa kanila, ang Panginoon ang tumawag sa kanila. At yun, kaya sila tumugon, sapagkat itong tao ito, hindi ito basta-basta tao lang. Bagamat ito'y anak ng karpintero, pero kakaiba ang kanyang tawag. Merong kapangyarihan. Nasasabi ko yan, at nasasabi natin yan, because nakita natin yan sa Bible. Pero, imagine niyo itong mga taong ito, hindi pa nila ganun kakilala ang Panginoon. Hindi rin nila alam kung ano magiging ending ng buhay nila. But they decided to follow right on. Di ba? Tayo, we have all the reasons to follow. Kasi ang Bible, alam niyo ba yung comics na wakasan? Alam mo yung ending. Diba? Pag nagbasa kayo ng Bible, alam mo yung ending. Pag sumunod ka sa Panginoon, alam mo kung ano na yung mangyayari sa'yo. Kasi nakasulat na dito. Pero itong mga fishermen, hindi pa nila alam. And yet, sumunod sila. Kaya tayo mga kapatid sa umagang ito, I firmly believe, mas dapat tayong sumunod sa Kanya nang walang tanong, walang pangamba. Because we know what will happen to us. We know what the Lord will do to us and through us and for us. Di po ba? So, yun po ang pangalawa na gusto kong makita natin. This call is a simple call, a sacred call. And then ang pangatlo, this is a special call. Okay? This is a special call. Why? Because of the source. Again, kung babalik tayo sa number 2, no, special call ito dahil sa tumawag, no? Ang tumawag ay hindi lamang ordinaryong tao, no? Hindi ito opisyal ng gobyerno, kundi ito ay Panginoon ng mga Panginoon, no? Siya may pinakamataas na posisyon, hindi lamang sa buong mundo, kundi sa buong universe. Okay? Siya ang tumawag sa atin, or siya ang tumawag sa mga tao ito. At gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang education system noon ay pagka mahirap ka na tao, wala kang pampaaral sa college or high school or college. No. Hanggang grade 6 ka lang. At dahil sa ikaw ay hanggang grade 6 lang, kung ano yung trabaho ng tatay mo, yun ang magiging trabaho mo. Kaya
si John, si James, si Peter and Andrew ay mga fishermen. Kung inyo makikita kanina, si John at saka si James, yung tatay niya, si CBD, ay fisherman. Alam niyo kung bakit mga fisherman sila? Kasi wala silang pampaaral. Kasi noon, para makapag-aral ka, una, dapat matalino ka. Okay? Pangalawa, dapat may pera ka. Pangatlo, dapat may pambayad ka sa isang rabbi o isang magaling na teacher. Okay? Kaya noong unang panahon, ang naghahanap ng ang sistema ay ikaw ang maghahanap ng teacher. At kung ikaw ay may pera, ikaw ay may influensya, makakakuha ka ng magaling na teacher. Di ba? Ganun din sa panahon natin ngayon. Pag may pambayad ka, ay maka-avail ka ng magandang school, no? At kung halimbawa may pera ka talaga, no, pero pwede ka magbayad ng tutor. At syempre, yung gusto mong tutor, yung mga, kung pwede may doctorate, di ba? Tutor mo sa math, tutor mo sa science. Talagang gagaling ka pagka gano'n. Pero ikaw maghahanap. Pero ito mga ito, they were fishermen. Why? Una, hindi sila magaling. No? Pangalawa, wala silang pera. Wala silang pera pampaaral. Pero iba ang nangyari. Tinawag sila ng rabbi. No? Tinawag sila ng great teacher. No? Ang great teacher ang naghanap sa kanila. So, this call is very special. At kung mapapansin ninyo, balikan natin yung verse 20. Hindi ko na naisulat. Verse 20, balikan natin. Mark chapter 1, verse 20. Without delay, he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed him. Ang gusto ko makita natin dito sa verse 20, si John at si James ang tinawag, hindi si Zebedee. Si Zebedee, fisherman siya. Diba? Fisherman din siya, pero medyo may edad na. Pero ito, ang sabi pa dito, with the hired men and followed him. So, hindi lang pala silang apat ang naandun that time. Hindi lang si Peter, si Andrew, si John at si James. Nandun din si Zebedee and other hired men. Pero, yung apat lang ang tinawag ng Panginoon. Talagang in-identify ng Panginoon itong apat na ito. That's why it becomes special. Kasi kung lahat tinawag, hindi na siya magiging special. Diba? Kasi para sa lahat eh. Parang ganito yan. No? May isang bata, tuwan-tuwa siya. No? Umuwi sa bahay, Daddy, second honor ako. Tuwa, second honor. Talaga? Ilan kayo sa klase? No? 30 kami. No? Ay yung first sino? Yung 29, first sila lahat. Ako second. Yung 29, first. So, kulelat siya. Di ba? So, makita natin dito na yun niya. Kahit na ikaw ay kulelat, no, or kahit na ano man ang iyong posisyon, no, God will call you. Tatawagin ka ng Panginoon. No? At dito, makita po natin, no, na napaka-special ng tawag nito because of the source. No? Pumili lang siya ng tatawagin. Okay? At kung titingnan natin ang buhay ng apat na to, hindi sila extraordinary. Diba? Bakit kaya hindi na lang tinawag ng Panginoon yung mga Pharisees? Mga talagang mga loko yung mga yun, no? Bakit hindi kaya? Bakit itong mga fisherman na? Alam niyo kung bakit? Kung yung fisherman tinawag ng Panginoon, nagamit ng Panginoon, how much more tayo? Kung yung mga fisherman na yun, tumugon sila sa tawag ng Panginoon, how much more tayo? Diba? Kaya mga kapatid, napakahalaga na
tumugon tayo sa tawag ng Panginoon sa atin. No? Huwag nating sabihin na wala tayong alam, wala tayong kakayahan, hindi tayo popular, hindi tayo magaling katulad nila. Itong mga fisherman na to, wala ka talagang pwedeng kumbaga, asahan sa mga ito when it comes to sharing the gospel. Kasi mga fisherman sila eh. Wala silang experience, pero tinawag sila ng Panginoon and trained them. Trained sila ng Panginoon. Kaya ngayon nga, umaga mga kapatid, kung naririnig natin ang tawag ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya, the Lord will train us. Kasi kung inyong mapapansin, yung tawag niya, come, follow me, and I will make you fishers of men. No? Bago ka maging fishers of men, anong gagawin mo? You come and follow first. Hindi baligtad. I will make you fishers of men. You follow me. Kundi follow me first, and then you will become fishers. Okay? So yun po ang unang makikita natin. Yung pangalawa, yung specification ito, nakakaiba itong kakaiba itong paanyaya ng Panginoon, no? I will make you fishers of men. Hindi ba kayo matatawa o magugulat, no, sa tawag na to? No? Gagawin ko kayo mangingisda ng tao? Pwede ba yun? So ang Panginoon, gumagamit siya ng iba-ibang paghalintulan para maunawaan mo kung ano ang gusto niya na gawin. Diba? Last week, nakita natin, ang sabi ng Panginoon, the harvest are plenty, but the laborers are few. So, saan niya inihentulan ang mga taong naliligaw ng landas? Sa ani. No? So, kumbaga sa panahon natin, sa mga palay na hinug na. Ready na sila. Dito, sabi ang gusto sabihin ng Panginoon sa mga fisherman na ito, maraming fish. No? Pero kailangan ng fisherman. No? Maraming mga tao na kailangan ng Panginoon, pero kailangan ng maghuhuli sa kanila. Hindi yung maghuhuli na para mga pulis. Hindi kailangan may pupunta doon para kunin sila. Okay? At gaya na sabi ko rin po last week, at alam na natin din ito. Marami sa panahon po natin ngayon, ang hinog na. They're just waiting. No? Naghihintay lang po sila na lapitan natin, ayain natin, no? Ibahagi natin ang salita ng Panginoon. No? Ang specification, ang trabaho na papagawa sa kanila ng Panginoon is to become fishers of men. Bakit niya ginamit yun? Because they are fishermen. Kung halimbawa sa mga teachers, kung teachers ang kanyang tatawagin, ano kaya ang kanyang gagamitin ang paghahalintunan? Teachers of men. Pwede, di ba? Kasi ang ginagamit ng Panginoon na illustration ay yung makaka-identify ka. Yung hindi ka na mag-iisip ng bakit kaya gano'n ang bakit kaya gano'n ang kanyang ginamit na paghahalintunan. Nung sinabi niyang fishers of men, alam nila kung anong gagawin. Maghuhuli sila. Maghahanap sila. No? At pupunta sila kung saan maraming fish. Nakuha niyo po ako? Yun ang ibig sabihin nung sinabing, let us fish men. Tayo mga kapatid, sa umagang ito, meron tayong kanya-kanyang pwesto sa buhay na ito. At meron tayong kanya-kanyang mga isda na kailangan hulihin. No? Ito ay based sa kung ano ang skills natin, kung saan tayo nilagay, kung ano ang mga ability na binigay sa atin ng Panginoon. Yun yung mga isda na dapat natin pong mga hulihin. Okay? Yun po ang dapat nating ipanalangin sa Panginoon na makita natin at madala natin sa paanan ng ating Panginoon. Sapagkat kailangan po nila ng katotohanan at ng magandang balita. Okay? So, yan po ang makikita natin kung bakit special ang tawag na ito. Una, dahil sa tumawag, at pangalawa, kung ano yung trabaho
na gagawin. Ito'y iba sa natural. No? Hindi, parang nariyan siguro ni itong mga fisherman na ito, hindi isda ang huli namin. Tao. Okay? And along the way, tinuro ng Panginoon kung paano. Ngayong umaga mga kapatid, huwag tayong matakot pag tawag tayo ng Panginoon. Huwag natin isipin na hindi ko alam, hindi ko kaya. No? Sapagkat, sabihin ko po ito sa inyo, the Lord will teach us. The Lord will guide us. This source, ay hindi ka kukunin, tapos ilalagay ka lang dyan, tapos bahala ka na. Bahala ka ng dumiskarte. Hindi po. Gagabayan niya tayo, tutulungan niya tayo, tuturuan niya tayo kung paano gawin ang kanyang ipinapagawa sa bawat isa. Okay? So, yun po ang pangatlo. Ang sabi po sa Matthew 22, verse 14, "For many are called, but few are chosen." Pansinin niyo yung salitang many are called. Yung word the many, ang ibig sabihin nun, hindi lahat. Diba? Kasi, dapat ang sinabi niya for all are called, but few are chosen. Many. So, siguro nandun tayo sa word na many are called. Nandun pa tayo sa part na yun. No? So, special ang tawag nito kasi hindi ito lahat na binigay or hindi lahat tinawag. Marami ang tinawag. No? Yung chosen dyan, ito yung mga talagang magiging leaders. No? At kung halimbawa tumugon tayo, yun ang ating direction. No? Gagawin tayong mga tagapanguna ng Panginoon. Okay? So, ang panghuli, hindi lamang po ito simple call, sacred call, special call, but this is a sacrificial call. Okay? Dito tayo ito yung acid test ng tawag ng Panginoon. Ang sabi dito, sa verse 18, they immediately left their nets and followed him. Pasin yung word na immediately left their nets. Alam niyo po mga kapatid, sa mga fisherman, ang buhay nila ay ang kanilang lambat. Hindi ka pwedeng mangisda, hindi ka pwedeng tawaging fisherman kung boat lang ang meron ka. Di ba? Hindi ka pwedeng patawag na fisherman kung knowledge lang ang meron ka. You should have a net. Okay? Noong kanilang binitawan ang kanilang mga lambat at sumunod sa Panginoon, it means they have to sacrifice their livelihood. Diba? Kanilang bibitawan yung kanilang comfort zone. Diba? Iiwanan nila yun. Doon sila bihasa no? Sa dagat, no? Sa isda, sa pangingisda. Tapos, isang tawag lang ng Panginoon, bigla nilang binitawan lahat yun. Alam niyo po mga kapatid, ngayong umaga, ito gusto ko pong pakita natin. When you follow the Lord, you have to sacrifice something. You have to let go of something. Meron at meron kang dapat bitawan. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Panginoon na meron kang ibang hawak. Okay? Ang sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 24, basahin niya po natin. Ready? Begin. No one can Serve two masters. Either You will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Pakita natin dito, mga kapatid. Hindi mo ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. No? At ang sabi doon sa last, hindi ka pwede maglingkod sa pera at saka sa Diyos. No? Bakit po? Sapagkat ang Panginoon, no, He demands 100%. No? Ang money dyan, nagre-represent yan ng kahit anong mga bagay, no? Material things or other relationships na pinapapalit mo sa Panginoon, na inaakala mo na magpapasaya sa'yo, maliban sa Diyos. Yun po yung nire-represent ng money dyan. Eh madalas, di ba? Madalas, atin pong pinagpapalit ang Diyos. Halimbawa, naalala ko yung tatay ko,
Bakit ako magsisimba every Sunday? Pagka Sunday, nakakita ko sa bigas. Sabi niya, sabihin mo nga sa akin, kasi lagi ko siyang ini-invite na mag-church. Sabi niya sa akin, sabihin mo nga, pagka ba nagsimba ako dyan, may babagsak sa akin ng 2 sakong bigas. So, nung time na yun, hindi ko pa alam ano yung sasagot ko. Pero ngayon matanda na ako, pero sayang wala na siya. No? Ang sasagot ko sana ay, hindi mo gagawin ng Diyos yan. Hindi kayo babagsakan ng 2 sakong bigas kasi mamamatay kayo. Hindi ko binagsak ng 2 sakong bigas. Patay na yun. But my point is this. Bakit binitawan ng mga fisherman yung net? At tayo mga kapatid, bakit tayo kailangan may bitawan para makasunod sa Panginoon? Kasi ito po mga kapatid, ang Panginoon, He is the source of everything. That then, nahawak natin, napupunit yan, no? Masisira yan. And you know what? When we follow the Lord and leave our nets, leave our comfort zones, the Lord will provide a stronger net. Amen? The Lord will provide a stronger net. A better net. No? Kasi anong huli nyo? Tao, hindi isda. Kaya pag tao huli nyo, kailangan maganda ang net mo. Matibay ang iyong net. Di ba? So, ito mga to, nakita nila siguro ito. No? That's why they sacrifice. They're willing to sacrifice this net. Because the source of everything is calling them to follow them, to follow Him. They knew that this guy, this man, will give them a better net. Okay? Ngayong umaga mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang tawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Merong mga tinatawag namang full-time. No? Katulad ko po, pastor ako. Pero ang tawag po sa atin ng Panginoon ay sumunod sa Kanya. Gawin kung ano ang gusto niya sa buhay po natin, yung kalooban niya. At gaya ng sabi ko kanina, kung ano man ang posisyon nyo ngayon, kung nasan man kayo ngayon, yan ang tawag sa inyo ng Panginoon. Hindi nyo kailangan mag-quit sa inyong mga trabaho. No? Hindi nyo kailangan mag-quit sa inyong pag-aaral just to follow the Lord. No? Sapagkat, kaya kayo nilagay ng Panginoon dyan. Kaya tayo nilagay ng Panginoon sa kung nasan man tayo ngayon. Because God is calling us to become fishers of men. As I've said, may mga isda sa paligid natin. May mga tao na nangangailangan ng pabuting balita. Okay? Pero again, mga kapatid, bago natin i-reach out ang mga tao ito, we need to learn from God. No? Kailangan maintindihan natin. No? Kailangan magpaturo muna tayo sa Panginoon. Kailangan makilala muna natin ang gusto ang Panginoon bago natin gawin ang Kanyang ipinapagawa sa bawat isa sa atin. We need to come and follow the Lord. Kaya ngayong umaga, are we willing to follow the Lord? Kasi, bagamat ang mga telepono ay nagkaroon ng evolution, no? Kahit na paiba-iba ang telepono natin, ang tawag ng Panginoon is still the same. Come and follow me. As I close, okay, gusto kong makita nyo itong picture na to. So, saan nyo yan makikita? Sa phone, no? Yes. So, ito, 20 missed calls, 16 messages, 81,000 emails. Ang kwento dyan, merong may mag-asawa nag-celebrate sila ng 3rd wedding anniversary nila sa India. Masaya sila. 3rd wedding, so nasa honeymoon period pa yun. Habang sila nagkakasiyahan, alam ng lalaki na yung nanay niya may sakit, nasa bahay.
Tawag ng tawag yung nanay niya. Text and text. Hindi ko alam kung kasama pa rin yung mga emails. Pero hindi niya pinapansin. Sabi niya, kasiyahan ngayon eh. Ang saya. Tapos, nangaabala itong nanay ko. So hanggang sa after 3 days, natapos na yung celebration, umuwi na sila. Tinignan niya yung kanyang phone. Ito na, nakita niya. May 20 missed calls, may 16 messages, at saka yun, 81,000 email. At pumunta siya sa bahay nila. Hindi niya binasa, kasi alam niya sa nanay niya galing niya. Hindi niya binasa. Pumunta siya doon sa bahay ng nanay niya. Pagdating sa bahay, after 3 days siya doon ito. Sabi niya, baho naman ng bahay ng nanay. Hindi siya naglilinis. Alam niya, pagbukas niya, patay na yung nanay niya. 3 days na. At hawak niya yung phone. Yun pala yung dahilan bakit tawag ng tawag. Kasi naghihingalo na siguro. Sumasakit na yung kanyang dibdib. Namatay niya. Hihingi siya ng tulong. Pero in-ignore niya yung phone. In-ignore niya. Kaya, after that, sising-sisi siya. Sabi niya, kung may babalik ko lang. Na usually yun ang ating mga nasasabi, no? Kung may babalik ko lang yung panahon, ganito ang gagawin ko. Kaya lang, gaya nga sabi ng iba, wala nang rewind. Diba? Mga kapatid, God is calling us. Ilan na kaya yung miss call ng Panginoon sa atin? May 20 na? 30? Sana hindi natin i-ignore ang tawag ng Panginoon. God is calling us. No? He said, come, follow me. No? At alam po ninyo, itong mga fishermen, sila ay lumapit sa Panginoon. Sila ay sumunod sa Panginoon. Because it is a simple call, sacred call, special call, and a sacrificial. Prayer ko po sa bawat isa atin, let's keep on following the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay maliwanag, ang inyong salita ay nagpapaalaala, nagbibigay ng babala sa amin. I'm sure meron pong boses kaming naririnig sa oras na ito at tumatawag sa bawat isa. Tinatawagin kami na sumunod sa Panginoon. Sumunod kami sa lahat ng kanyang mga utos, sa lahat ng kanyang mga paraan. Panginoon, hindi ko po alam kung may ilan sa amin dito ang meron pa rin agam-agam sa pagsunod sa iyo. Natatakot pa rin. Meron pa rin mga bagay na gustong tapusin muna or naku-conscious sa mga sasabihin ng ibang tao. Panginoon, salamat sa paalala ng mga fishermen nito. They don't care kung anong sabihin ng mga fellow fishermen. They don't care kung anong sasabihin ng kanilang tatay, ng kanilang mga loved ones. Dahil sa ito'y tawag ng Panginoon, they left their net immediately. Panginoon, sa umagang ito, nawa yun din po ang maging tugon namin. Huwag naming isipin kung ano man ang mga bagay na magiging kapalit nito. Mga bagay na nakakatakot na pwedeng mangyari na iniisip namin kung kami po ay susunod sa inyo 100%. Lord, sana makita namin that you are the source of everything. You know what we need. Alam mo po ang aming mga kinakakatakutan. At alam mo ang tugon sa lahat ng mga ito. Lord, tulungan mo kami na kilalanin pa ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit po kami tinatawag. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay?